Kaso pinagkontestahan ako ng mga akbayan. O, yung mga akbayan, tumigil nga kayo dyan, ha. Ito naman si Llamas, post mo siya na, ay, bumaba self-esteem ko, wala akong Rolex at wala akong Gucci. O, Llamas, marami ka namang baril. Bakit nababa ang self-esteem mo? Di ba nahuli ka ng illegal possession ng firearms? O, di ba, Llamas, nahuli ka ba nga bumibili ng mga fake na DVD? Ano bakit naman kung wala kang Rolex o wala kang Gucci, nababa ang self-esteem mo? Kasalanan ko ba, Llamas, kung mayaman talaga ako? Hindi ko naman ninakaw yung Rolex at Gucci ko, ha? Kung ikaw mag-Rolex, ay maghihinaga talaga kami na ninakaw mo yan. Kasi ano ba naman ikaw? Sumikat ka lang nung presidential assistant ka, may Pinoy at katabi ka ni Risa Ontiveros lagi. Di ba? Tinanong ba nga si Risa Ontiveros ni kung kabit mo siya? O ano, Llamas? Diyos ko, Llamas, mas bagay naman ako magsenador kaysa sa iyo. Diyos ko. Ba't ba na? Maawa ka naman sa Pilipinas kung ikaw magsenador. Sige, doon ka sa lineup ni Risa Ontiveros, pareho kayo mga komunista dyan. May mga insertions kayo dyan may tawag mo? Insertion, parehas lang yun. Mas rehas din yun. Nako. Tapos tatakbo pa kayong presidente, tapos ako kakalabanin nyo. Abang, ngayon sasabihin ko na, may mga kabit nga kayo dyan Nako po. May mga kabit kayo dyan, saka saan nyo kinuha yung mga pera nyo ng pambili ng mga kondo nyo, ha? Aber? Yari kayo. Pag ako kinalaban nyo, wala kaya akong ginagawa ngayon. Nabay marami akong time. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Manda ko po kayo naroon. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Grabe. Sumagot na nga po itong si Atty. Guanzon dito sa mga banat. Itong si Ronald Llamas mga kababayan. At dito nga ay talaga namang grabe ang mga naging pasaring o banat itong si Atty. Guanzon dito nga po kay Llamas mga kababayan. At naungkat tuloy yung mga naging kinasangkutan itong si Llamas nung siya ay may posisyon pa sa gobyerno mga kababayan. At pati nga po mga akbayan at saka mga makakaliwang grupo ay hindi pinalagpas nitong si Atty. Guanzon mga kababayan. Ito panoorin po natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Commissioner Rowena Guanzon, Congresswoman, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ma'am Rowena. Magandang umaga po, Mr. Deo Calma. Salamat po. Ayan, Deo Makalma po, ma'am. Ayan, kumusta po kayo? Malamig na po ba ulo ninyo? Oo, pero grabe. Grabe ang ko. Ang taas na blood pressure ko nung isang gabi, ha. Gabi ba yun? 180, no? Wow. 110? Grabe. Mababa pa yun. At least hindi... Buti na lang na, natawag ko yung security. Kasi hindi talaga siya aalis sa mukha ko. Talaga. Hindi niya ako tinatantanan. Talagang sinundan-sundan po ba kayo? Hindi, nakatayo lang kami doon dalawa. What happened was, pakakain ako ng spicy na noodles. Sabi ko sa friend ko, dito ka lang, inahanap ako ng soup water. So, pumunta ako doon, may katabi akong babae at lalaki na may kausap sa vendor. Naghintay naman ako. Tapos, kumati ang lalamunan ko, inubo ko. Pero hindi ko inubo sa harap nila. In fact, I turned away sa right side ko. Kasi nasa left ko sila. Aba, within 2 feet distance, sinabihan ako ng mama na, you are coughing, you should not be in the ball. Wow. Leave. You have to leave, sabi niya. Bawal na palang umubo sa mall ngayon. Sabi ko, what? Nagulat ako. Parang what? Sabi ko, are you from Rockwell? Sabi niya, yes. Sabi ko, mga tao dito sa Rockwell, hindi naman ganito. Inchik ito. Sabi ko sa kanya, well, you have no right to tell me to get out of the mall. If you are sick, you should not be in the mall. Diba? Kung sa ito may sakit, dapat bakit sila nang sa mall? Diba dapat sila hindi pupunta ng mall? Tama, oo. Kasi baka mahawaan nila kami. Dami pa naman senior doon. Yung mga double cards ko doon, mga senior na lahat kami doon sa Rockwell sabi ba naman, no, you're contagious. You live. Wow. Contagious, isang ubo lang, TB na agad.
Sabi ko, putang ito, hindi ko na palambasin ito. May national pride was hurt, you know? So sabi ko sa kanya, how dare you, ganun. Alam yung exchange namin, parang umabot ng 5 minutes, ayaw niya umalis. You're the one who should leave, sabi ko. Talaga, oo. Saka harap-harapan, finally yung guard, yung asawa niya, hindi naman siya hinihila, hindi naman siya, sabi ko, hindi aalis ito, hindi rin ako aalis. Tinawag ko yung security guard na tawagin yung security. Ganun ko pa nga mga tao, ladies and gentlemen, this man wants me to leave the mall because I coughed once. Is he correct? Is he right? Sumagot nga mga taga-Rockwell ng no. Ibig sabihin lahat kami doon ng mga matatanda na inuubo naman talaga kami kung minsan. Ay palisin niya kami doon sa Rockwell. Isa pala pang hindi taga-Rockwell eh. Ba't na kami paalisin? Kung masama pala pakiramdam ng asawa niya, ba't sila nag-mall doon sa Rockwell? Sus mio. Mama, saan pa doon ng mga matatanda? Aba, yun akong grabe talaga. Sinabi pa sa yun talaga, Dio, yung pinaka. Yung sinabi sa akin, you don't have money to buy a mask? You should wear a mask? Doon talaga ako, visit ka, mata pobre ka. Commissioner, gaano ba ang layo ninyo nung kayo po ay naubo at kayo ba ay umubo sa harapan niya? 2 feet away. At nung alam ko na, di ba, Makati ang lalamunan ko, alam ko na nauubo ako. Hindi naman ako umubo. Kahit doon sa police station, sa guard station, ay wala naman talagang ubo. I must matic. I never go out when I have a cough because, you know, it's dangerous. I'm already 68. So, ang sabi ko sa yung 2 feet away ako sa kanila, tapos nung alam ko na nauubo ako, I moved my face away from them. Hindi ako umubo sa harap nila. Ano ba? Diyos ko, maawa naman kayo sa akin. Ang tagal ko kayang matanda na ako. Dapat alam ko na yung mga protocol na yan. At saka, kaso pinagtadyastahan ako ng mga akbayan. Yung mga akbayan, tumigil nga kayo dyan ha. Ito naman si Llamas, post mo siya na, ay bumaba self-esteem ko, wala akong Rolex at wala akong Gucci. Llamas, marami ka namang baril. Bakit nababa ang self-esteem mo? Di ba nahuli ka ng illegal possession ng firearms? Di ba, Llamas, nahuli ka ba nga bumibili ng mga fake na DVD? Bakit naman kung wala kang Rolex o wala kang Gucci, nababa ang self-esteem mo? Kasalanan ko ba, Llamas, kung mayaman talaga ako? Hindi ko naman ninakaw yung Rolex at Gucci ko ha. Kung ikaw mag-Rolex, ay maghihinaga talaga kami na ninakaw mo yan. Kasi ano ba naman ikaw? Sumikat ka lang nung presidential assistant ka. May Pinoy at katabi ka ni Risa Ontiveros lagi. Diba? Tinanong ba nga si Risa Ontiveros Diwini kung kadit mo siya? Ano Llamas? Right? Alam mo Dio, ako. Yes, ma'am. I'm very, very friendly. Politiko din naman ako. Nag-commissioner ako. Lahat ng mga ito nagtingin ng tulong sa akin. Sige, magbangayan tayo. Sasabihin ko sa public, yung mga iba dyan sa inyo, you tried to bribe me, or tried to bully me, or told me to appoint so-and-so in their province. Diba? Diba, Leo? Yes, kaya ako, I have manners, diba? Kaya, hindi ko sila gagalawin kung hindi nila ako binibwisit. Ito si Llamas eh. Wala ka ng trabaho, political analyst ka na bigla. Ay pa, wala ka ng PhD. Mabuti pa yung si Yankee, at least may PhD yun. Ano ba yung political analyst? Ay, yan yung mga walang trabaho eh. Alam mo, kinakante ako nitong Llamas. Ang pangit naman niya. Diyos ko, buti na lang hindi siya nagbakla. Kung nagbakla siya, ang pangit ng bakla. No? You know, Dio, ang ayaw ko dito, they're taking advantage. Kasi, ang nililabel nila akong DDS, kaya binabalata nila kasi takot sila na magsenador ako. Diba? Diyos ko niya, mas bagay naman ako magsenador kaysa sa iyo. Diyos ko. Ba't ba na? Maawa ka naman sa Pilipinas kung ikaw magsenador. Sige, doon ka sa lineup ni Risa Ontiveros, pareho kayo mga komunista dyan. Kasalanan ko ba kung pinanganak ko na hindi ako mahirap? Kaya hindi ako nagkomunista? Problema sa inyo, gusto nyo komunista, sosyalista? Ay, di ba hindi ako bagay dyan? Sosyalista ako?
Commissioner, ayan, ba't ba napunta tayo kay Llamas? Pinag-uusapan natin yung Chinese... Kasi nabasa ko lang ngayon ng Facebook post na bumaba tuloy sa testing ko, wala ko Rolex at kutsi. Talaga wala na, hindi mo kaya, gago ka. Bakla. Biro lang Llamas ha. Huwag mo ko iso ng libel kasi ano lang yan. Extra lang yan. Biro biscuits lang yan. Extra lang yan. If you can dish it out, you should be able to take it. Diba? Kung sa English lang ni Miriam Santiago, if you can dish it out, you should be able to take it. Inunahan mo ako kung mag-Rolex ka Llamas, talaga maghina na ninakaw mo yan kasi hindi ka naman mayaman O, kasalanan ko ba? Na hindi ako pobre? Na I was born hindi pobre? Kasalanan ko ba yan? Hindi naman ako nagnakaw? Kayo lahat, magnanakaw ang mga magnanakaw dyan sa Congress sa milyon-milyon na mga watch nang dapat mahiya, Dio, di ba? May tayo dun sa mga corrupt na mga congressmen. Anyway, Commissioner Ma'am, balikan natin yung... kinasuhan nyo nga daw ba yung Chinese national na sumita sa inyo dyan sa Rockwell? Ano po? Ano yun? Kinasuhan nyo po ba? Nag-file po ba kayo ng complaint? Kinasuhan. Akala ko kinasahan. Hindi po ako nagdadala ng baril mula nag-retire ako. Kayo naman. Kinasuhan ko po. Pinadala ko po sa police station and warrant ka sa arrest. Abay, sir, nung nagbibigay ako ng statement ko doon, lumabas na yung chief of police, kinausap sila. Gusto nila sabi nila sa lawyer ko, na classmate ko, hingi daw sila ng areglo. Kasi may lawyer din sila, kasi maghingi ng story. Sabi ko, pwede naman yun, pero i-video niya, kasi nagkakalat na ngayon yung video na parang ako yung masama. May video ba? May nahakwa pala ng video, di ko napanood yung video anyway. Ngayon, sabi nila, balik na naman yung abogado, kaya gusto daw sulat lang. Sulat, ikaw i-deny niya yan, na forgery yan. Hindi naman pwede yun, sabi ko. Kasi so far, asawa lang naman yung nag-apologize na gano'n lang daw talaga asawa niya, matigas ang ulo. Ay ma'am, kung matigas ang ulo, ipupukin niyo araw-araw para lumambot. Sinabihan ko pa nga sa your husband is a liability. You will not succeed in your career if your husband is like that. Filipina po yung Mrs. Commissioner Guanzon. Doon ko lang nakilala sa police station na Pilipina pala siya at lawyer siya ng isang bangko. Lawyer. Sabi ko sa kanya, well, you're a lawyer. You got a lawyer for your husband? Sabi niya, no, not at the moment. Well, you better find a lawyer. Ako pa nga nagsabi, you better get a lawyer because we're going to the Central Police Station. Ayoko naman yung wala siyang lawyer doon. At saka ayoko kitang kausapin na hindi naman pala ikaw ang lawyer. So, ako naman, sorry yung asawa. Sabi ko, hindi naman ikaw ang nag-ano sa akin, nag-harm. Dapat siya. Tama. Doon siya, nasa isang kwarto siya doon, kinulong siya doon ng asawa niya dahil hindi siya palalabasin. Sabi niya, matigas po talaga ang ulo. Ay, pambira, sabi ko naman, attorney, kung ganyan po, pakukulong ko talaga siya. Sabi niya sa kanya, pag hindi siya nag-apologize, pakukulong ko siya. Pero alam niyo ba, nung sinabihan na ng chief of police na basahan niyo na yan, meaning Miranda rights, di ba? Narinig ng lawyer nila, abay tinakas. Tinakas yung Chinese national na yung dalawa. Yung mag-asawa. Yung malalakaw. Tinakas ng lawyer. Abay may liability siya doon. Galit na galit yung chief of police at investigator. Ilalagay nila sa investigation report na hindi nila na-read ang Miranda rights kasi tinakas. Dagan. The reason lang naman hindi naman ako nag-insist na i-read agad pagdating nila. Kasi nag-aareglo pa sila. Nag-aareglo sila na mag-apologize sila Ano po ang pangalan, Commissioner, nung mag-asawa na... Chong. Ano pong full name? Ano pong full name? Di yun ako yung full name. Manix Chong. M-A-N-I-X Chong. Manix. Yun ang sa ID. Yun ang sa ID niya. Manix Chong. Si Manix Chong taga-saan po siya? Sila? Ay, hindi po sila taga Rockwell, pero hindi ko na nakita kung taga saan sila. Hindi po sila taga Makati. Pero pambira naman,
kami pa nakatira doon, ako pa palayasin niya. Grabe naman, ang lakas naman ng loob niya. Sabi ko nga ang Pilipino, hindi ganun eh. Diba? Pag may ubo na matanda. Opo, iniintindi. Diba? Pag may ubo na matanda, sasabihin mo pa, "Hi ma'am, do you need water? Diba ganun? Ayan, ganun naman eh. Diyan sa Rockwell, ganyan naman daw mga tao dyan, mga coaches o babait. Diba ganun tayo mga Pilipino? Kaya alam ko na hindi siya Pilipino kasi ginawa niya yun sa akin. Pero ang Pilipino na gaganito. Akala ko, ma'am. Ang Pilipino, napaka sa mga helpful sa mga senior citizens. Oo, tama. Akala ko nung ini-expect nyo ba na nung umubo kayo, sasabihin niya, bless you. God bless you. Hindi po ako sa katabi niya. Dapat na ako katabi sa kanya. I was like 2 feet away from there. Hindi na lang tinitingin niya ako ng cookies habang nakapila. Kasi nauna sila sa pila eh. Okay, alam mo, Deo, sa'yo ko lang ito na kwento kasi alam mo, I feel comfortable with you. So, pwede mo i-replay ito 3 times a day today if you like. That will be helpful to me. Kasi itong mga kalaban ko sa politika, dahil sabi nila nag-DDS na daw ako, sabi kinukontra nila ako. Oy, mga hangal, baka nakalimutan nyo. Ako lang ang pinayagan ni Leni Robredo tumayo dyan sa rally, mga rally niya at magbanat kay DDM. Ako lang. Ang hindi kandidato for senator na allowed na inimbita dyan. At ako lang ang bumanat kay BBM, sabi bangag siya. Kayo lahat? Wala kayo. Wala kayong banat kay BBM dahil syukot kayo kay BBM. At yung mga may insertions din kayo eh. Naku, pag ako kinalaban nyo talaga. Alam ko na kung sino pinapatamahan ito ni Atty. Gonzon. Billion din pala yung insertion tapos sa panay ang banat kay BP Sara. May mga insertions kayo dyan eh. May tawag mo? Insertion, parehas lang yun. Si Mas Rehas din yun. Nako. Tapos patakbo pa kayong presidente, tapos ako kakalabanin nyo. Abang, huwag niyo ako kalabanin. Hindi naman sa sa pagyayabang. I have 535 million views in 90 days in my Facebook. O kayo, ilan? Tapos ako kakalabanin nyo, wala namang ginagawa sa inyo. Ngayon sasabihin ko na, may mga kabit nga kayo dyan eh. Naku po. May mga kabit kayo dyan, saka saan nyo kinuha yung mga pera nyo ng pambili ng mga kondo nyo, ha? Aber? Yari kayo ngayon. Pag ako kinalaban nyo, wala kaya akong ginagawa ngayon, nabay marami akong time. Imbis na mag-sympathize pa kayo sa akin dahil matanda na ako, ay ganyan talaga yan si Rowena. Pag ginalaban mo yan, ay nako talagang volcano. Ganyan. Hindi ginamit pa. Opo. Yung babanatan pa ako, sus Mariotset. Pansinin nyo itong mga pinklawan na itong mga kababayan. Galit na galit ito sa sa China. Pero nung nagkaroon ng kaalitan itong si Atty. Gonzon, ito nga yung Chinese na pinagsabihan siya na lumabas dahil napaubo lang siya. Kay Atty. Gonzon na sila ngayon galit. Dahil nga DDS na daw si Atty. Gonzon. Tingnan niyo itong mga mga pinklawan, wala talaga sa ayos no. Dati sigaw ng ng kay Marcos na kung ano-ano pinagsasabi nila dati kay Marcos nung tumatakbo pa lang na pagkapangulo. Ngayon wala, tahimik na dahil baka nakikinabang na tong mga to. Alam nyo, ako kung masaya lang akong tao diyo, di ba? Babakla-bakla lang nga ako para matawa lang ang mga tao. Sometimes yung message ko, binabakla-bakla ko nga para magdikit sa ulo ng tao eh. Pero itong mga ginagawa ni Llama sa akin, kabaklaan na ito. Harapin mo ako, ano ka ba? Magpa-interview tayong dalawa. Naman. Papatulan kita kahit wala kang master's degree. Ayan na, Llamas, sinamon ka ni Atty. Gonzon. Magharapan daw kayo para magkaalaman na kung sinong magaling. Sa Harvard. Kala ko sasabunutan mo.
Talo ako doon sa sabunutan. Yung buhok niya sa kilikili lang eh. Yari kayo. Alam mo, itong si Llamas, pag hindi ko nag-sorry sa akin talagang sasagutin ko siya talaga. Hindi mo po interview tayong dalawa ko para makita mo kung sino mas magaling. Ikaw ang pinakamagaling. Yari ka nga. Di ba? Mahirap itong ginagawa sa akin ni Llamas at of course, akbayan troll. Di ba? Huwag niyo na po akong kalabanin at wala naman po akong plano na sumali dyan sa politika. Pero pag kayo ang tumakbo, ay tatakbo na lang po ako para makampanya kayo kontra. Ayan, ginalit na nila ako eh. Yari kayo ngayon. Makalma lang po, Commissioner. Chill lang po. Ayan. Alam na natin kung kanino magiging kapartida to kung sakaling tumakbo tong si Atty. Guanzon. Chill lang ako. I'm going to Iloilo to speak in a national conference of accountants. Siyempre, may blackboard ako doon. Sabihin ko, sige, mag-accounting na tayo ng mga ninakaw ni BBM sa since 2022. Di ba? Kasi hindi pwede tayo magkwento ng state of the situation of our country kung hindi tayo mag-focus sa economic na disaster ni BBM. Basta magdala po kayo ng face mask, Commissioner. Ayoko nga. Pero plano lang ako nag-make face mask kasi baka mahawa ako ng mga walang Rolex. Dio, thank you so much. Thank you very much, Commissioner, ma'am. Thank you and good morning. Ayan. At yun nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at question sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.